Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, ipagpapatuloy natin ang ating pong series on the parables of the Lord Jesus. Sa araw na ito, ang ating topic ay ang parable of the rich man and Lazarus. Matatagpuan po natin ito sa Luke chapter 16:19 hanggang 31. Medyo mahaba-habang basahin po ang ating gagawin. Samahan po ninyo ang inyong lingkod sa ating pagbabasa ng talatang ating pagbubulayan. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, "Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire." But Abraham replied, "Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us." He answered then, "I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment." Abraham replied, "They have Moses and the prophets. Let them listen to them." "No, Father Abraham," he said, "but if someone from the dead goes from them, they will repent." He said to him, "If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead." Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Mga mahal na taga-subaybay, there are many stories in the Bible that comfort us. But there are also a lot of stories that confront us. Ito pong parable na meron tayo is one of the most sovereign teachings of our Lord Jesus Christ, because this parable confront the heart of each and every one. The parable of the Lord Jesus, the rich and Lazarus, speaks of 2 men. One rich, and the rich man is clothed in luxury. One is poor, covered in sores, yet the real message is not about wealth and poverty. Pag-uusapan natin ngayong umaga, hindi ang pagiging mayaman o ang pagiging mahirap. Ang istorya, bagamat umikot sa kwento ng isang mayaman at isang mahirap, ay kwento, parabola ng Panginoon about eternity. It speaks about the condition of the heart. And it will also later on, sa latter part, will speak of the sufficiency of God's Word. Mahalaga ang pag-aaral na ito para lubusan nating maintindihan ang buhay pagkatapos ng buhay na ito sa pisikal. So this passage also asks to us a question. What happens after we die? And are we truly prepared? So ito po yung magandang pagbulayan ninyo, pagbulayan ko, pagbulayan nating lahat. Tayong mga umaasa na pag tayo namatay, ay may magandang destinasyon.
Hindi po tayo naniniwala dun sa doctrine of annihilism. Yung doctrine of annihilism, naniniwala pag namatay ang tao, wala na tapos na Para lang tayong hayop, para lang tayong mga halaman o mga puno, pag namatay na, wala na, that's it. Annihilated na. Pero hindi ganon. Ang Bible, iba ang itinuturo tungkol sa tao. Ang tao, may dalawang destinasyon. It's either in the presence of God or not in the presence of God. So, bago natin simulan ang pag-aaral ng mga talata, puntahan muna natin ang context nito. Sa parable na ito, Jesus is speaking to the Pharisees. Mababasa natin yan sa Luke chapter 16 verse 14. Kausap niya yung mga Pariseo. Sino ba yung mga Pariseo? Sila yung mga relihiyosong tao. Ang halimbawa ng Pariseo, yung umakyat sa panalangin. Again, sa Luke 16. Umakyat para magdasal at nakasabay niyang magdasal ang isang tax collector. Nakita natin sa Luke 16 yung panalangin ng Pharisee, punong-puno ng pagmamataas. Siya daw ay tumutulong sa dukha, nananalangin, nagbibigay ng ikapo, pero ang sabi ng Biblia, hindi kinalugdan ang kanyang prayer. Mas kinalugdan pa yung prayer ng isang tao na alam sa kanyang sarili siya ay makasalanan, hindi nga makatingin sa langit at ang tanging inusal ay, Lord, hear my prayer, I am a sinner. So dito po, ang kausap ng Panginoon, take note, ay ang mga Pharisees who were lovers of money and outward religion. Sila yung mga laging kinakausap ng Panginoon na sinasabing mga mapagpaimbabaw. Sila yung sinasabi ng Panginoong mga ipokrito. They appeared righteous before men but their hearts were far from God. Ang sabi ng Panginoon, kayo mga ulupong, mga nityong pinaputi, pero ang inyong mga loob ay puno ng kabulukan. So this parable speaks to them. And the target or ang mensaheng ito ay patungkol para sa mga Pariseyong ito. Take note mga kapatid, this parable is not merely a story. Bagamat ang parable ay ginagamit ng Panginoon ang makalupang example. Yung mga kwentong pamilyar sila, mga kwentong kilala nila at alam nila. Yung baga nature ng tao ang ginagamit ng Panginoon. Para ano? Para ipakita ang isang makalangit na pagtuturo. So this parable is not merely a story, it is a divine warning. Warning ng Panginoon sa mga nag-aakala na sila dahil gumagawa ng outward religion, merong mga professions ng kanilang pananampalataya, ay nakakasiguro sila ng buhay na walang hanggan. Tingnan po natin at ating pag-aralan ng parable na ito. Ang unang punto na nais ko pong ipakita sa ating talatang pag-aaralan ay ang deception of earthly comfort. Ito ang paniniwala ng marami Kapag ang isang tao ay pinagpapala sa material na bagay, ang madalas na paniniwala, sila ay pinapaboran ng Diyos. Tama po ba? Basahin po muna natin ang talata. Luke 16:19-21. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus. He was covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. So, ipinakilala sa atin ang unang tauhan sa atin pong kasaysayan. Sa kwento ng Panginoon, binanggit niya, mayroong isang lalaki, mayaman, walang pangalan. So, bakit hindi pinangalanan? Para ipakita na ang lalaking ito ay hindi isang persona lang, kundi representasyon ng marami sa bawat isa sa atin. Pwede natin siyang pangalanan ng Ruel or Pastor Ruel. Pwede natin siyang pangalanan ng Kasing Alegro. Pwede natin siyang pangalanan ng Edward Villanueva or Larry Montillano or Paz de la Cruz. Pasensya na kayo for using your names. Pero ito po'y pagpapakita lang sa atin na hindi binigyan ng pangalan ng ating Panginoon
ang rich man because that rich man can be a representation of anybody. He can be anyone. Mayaman and living in luxury. May comfort sa buhay. Maayos ang kalagayan. Nasa matiwasay. Sa termino natin ngayon hayay-hay na ang kanyang kalagayan. Marahil wala na siyang pangangailangan sa buhay sa mga bagay na material. And he was in constant pleasure. Yung pong kasuotan niya binanggit, purple clothing. At yung purple, royalty color yan. Symbolizes royalty. Mataas na antas ng lipunan. Hindi lang po kulay ng kanyang kasuotan ang binanggit din yung materyales ng kanyang kasuotan. Fine linen. Ano bang ibig sabihin nun? Pinong lino. At yan pong pinong lino, pangmayaman lang ho yan. Mayayaman lang ang siyang nakapagsusuot ng bagay na yan. At yan po ang kasuotan ng mayaman na ito. Hindi lang yon, makikita po natin na he had everything this world could offer. So marami pong ganyan, no? Kaya kung ikaw ay nasa kaginhawahan na ang buhay, nasa kaaluan na, no? Pwedeng katulad natin ang mayaman na ito. Sa isang banda, meanwhile, makikita natin ang second character. Pinangalanan siya. Ang pangalan niya, Lazarus. Mahirap. At si Lazarus, covered in sores. Palatandaan lang mga kapatid, ito totoo, ano po? Yung mga anak ng Diyos, kilala ng Diyos by name. Yung mga anak ng Diyos, kaya kilala ng Diyos kasi naitala na yung kanilang pangalan sa aklat ng buhay. And God knows them by name. Kaya may pangalan na. Nakita niyo po? Analogy ko lang naman iyon. Pero si Lazarus, binigyan ng pangalan, mahirap, covered in sores, hungry, lying at the rich man's gate. Yan ang paglalarawan kay Lazaro. At ang malupit pa nito, puno siya ng sugat, yung aso, hinihimuran ang kanyang sugat. Ito po'y imahe ng isang malalim na kahihiyan. Sobrang hirap, pati ang aso, habol-habol siya, at naniniwala ako, pati mga langaw, habol-habol siya. So ngayon mga kapatid, inilarawan sa atin ang karakter ng parable na ibinigay ng Panginoon. Anong atin unang makikitang katotohanan? There are key truths to this. Una, outward prosperity is not a sign of God's saving favor. Paniwalaan po natin ito, hindi palibhasa mayaman, pinabura ng Diyos. Lungkot na lungkot ako sa mga tao ngayon, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga pastor na sinasabi na ang pabor ng Diyos nakadikit lagi, saan? Sa material blessing. Pag meron kang pagpapala, maganda hanap buhay, maayos ang iyong buhay, ang karir, umuunlad ang negosyo, umuunlad ang iyong ministry, pinaburan ka ng Diyos. Yun ang mindset. Ang paniniwala ng marami pag nakakaalwa na, pinaburan ng Diyos. Pero hindi ganon. Tandaan ninyo, outward prosperity is not a sign of God's saving favor. Hindi palibhasa anak ka ng Diyos, magiging CEO ka. Hindi palibhasa anak ka ng Diyos, yayaman ka. Hindi palibhasa anak ka ng Diyos, hindi ka na magkakasakit. Hindi palibhasa anak ka ng Diyos, lahat ng hingin mo mangyayari. Ano ka, entitled? Ganyan ang itinuturo ng maraming pastor. Pero alam niyo po mga kapatid, sa pananampalatayang reform, ang teaching ay ganito. God's common grace allows both the believers and the unbelievers to prosper temporarily. Anong ibig sabihin? Mayaman o mahirap,
Kay Kristiyano o hindi Kristiyano, pwedeng maranasan ito. Meron pong mga mananampalatayang pinayayaman. Aminado naman tayo ron. Meron din namang mga mananampalatayang naghihirap. At hindi pala tandaan ang estado ng buhay sa material na bagay ng pabor ng Diyos. Sapagkat lahat ng pangyayari sa buhay may tinutupad na layunin ang Diyos. Kay Job nga, isang araw lang tinanggal lahat eh. Kay Job nga, pinaranas ng Diyos ang lahat ng pagdurusa sa isang araw lang. Si Apostol Pablo nga may karamdaman, may tinik sa laman, may kabigatang pinapasan habang matagumpay na naglilingkod sa Diyos. At hindi ito inalis ng Diyos. Tandaan po ninyo, earthly blessing is not equal to eternal salvation. Ang sabi ng Bible, what shall profit a man if he gain the whole world and loses his soul? Anong mapapala ng tao, makamit man niya ang lahat ng sanlibutan na siyang tinanggihan nga ng Panginoong Hesus nang inialok ni Satanas? Pero ito yung mga kiniklaim, ito yung mga dinideclare, ito yung mga minamanifest ng mga marites na pastor. Para lang paniwalain na dahil kayo anak ng Diyos, kailangan mayaman kayo, kailangan asensado kayo, kailangan gumaling kayo sa karamdaman, kailangan malusog ang inyong pangatawan at successful ang ministry mo dahil lumalago ito. Kasinungalingan yan at hindi yan katotohanan. Kung i-illustrate ko po ang bagay na ito, mga kapatid, a man may live in a mansion and yet be spiritually bankrupt. Napakaraming ganyan. Dinidelivera ng mga maletang pera. Katakot-takot ang kayamanan pero magnanakaw. Mga korap na politiko, walang pakialam sa nararamdaman at nararanasan ng mga tao basta magkamal lang sila ng salapi. Natutulog sa mamahaling mga mansyon and yet spiritually bankrupt. Pero meron din naman mga tao na natutulog sa kahirapan. Papag na matigas, bubong na mga butas ang bubong. Walang kasiguruhan ang kakainin and yet mayaman sa Diyos. Amen? Kaya wag na wag ninyong papaniwalaan si Eddie Villanueva. Pakinggan nyo to. Tingnan nyo kasinungalingan niyang pastor na yan. Alam niyo ba na and poverty, kaya ang curse, Jesus Christ was made as a curse so that He had redeemed humanity from the curse of the law. Galatians chapter 3 verse 13. Everybody read please. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Yung curse, sumpa ng kamatayan sa impyerno. Sumpa ng sakit, sumpa ng kahirapan, curse of poverty, curse of sickness, curse of death. Lahat ng yan, pinalaya na tayo ni Jesus 2,000 years ago on the cross of Calvary. He knew no sin was made sin. Kanina nakita natin. He was so rich, yet became so poor, so that through His poverty we can be rich. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Tingnan nyo. Hindi tayo dapat naghihirap Bakit? Tingnan nyo sabi rito. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes, He became poor nang magkatawang tao siya, that you through His poverty might become rich. Kaya tayong mga anak ng Diyos, binigyan tayo ng power to get wealth, to produce wealth. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Anong nakalagay doon? And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers, as it is this day.
sa NIV version, to produce wealth. Tingnan yung kasinungalingan niyang pastor na yan. Napakagaling gumamit ng mga talata. Kabisado niya yung mga talata, pero kung paano niya gamitin yung mga talata, puro out of context. Kinukondisyon yung mga tao na si Kristo namatay para palayain tayo sa sumpa. Sumpa nga ho ng kamatayang espiritual. Ang tinubos ni Kristo ay buhay espiritual. Kaya nga siya mayaman, hinubad niya yung kanyang pagiging mayaman at nagpakababa to the point of death para tayo lumaya. Saan? Saan tayo pinalaya? Sa kahirapang pisikal? Sa kahirapang material? Kundi ba naman napakalaking kasinungalingan niya si Eddie Villanueva at ang mga tao napapaniwala ng kasinungalingan niya. Sumpa ng kamatayan, sumpa ng sakit. Ang asawa niya namatay sa sakit. E di sinumpa rin yung asawa niyan. Hindi po ba mga kapatid? Pagkatapos, paano niya ipapaliwanag yung mga mahihirap niya mga miyembro? Mahina pa nananampalataya? Kulang sa prayer? Hindi sapat pa yung faith kaya hindi yumayaman? At yan po ang turo ng mundong ito. Kapag ikay naging Kristiyano, dapat mayaman ka. Dahil si Kristo namatay at inako na ang sumpa ng kahirapan. That is prosperity gospel. At hindi po yan gospel talaga. Iyan po ay scam ng mga pastor na nagpapayaman. Kaya yung mga pastor na nagtuturo niyan, asahan nyo. Sila ang milyonaryo, sila ang yumayaman, at ang mga miyembro ang patuloy na naghihirap dahil sa mga kasinungalingan. Kaya bilang application mga kapatid, do not measure your life by comfort. Do not assume that success equals God's approval. Huwag niyo kakalimutan mga kapatid, mas maluwang ang daan sa kapahamakan. At marami ang makakasumpong doon. Makipot ang daan sa kaluwalhatian, konti lang ang makakasumpong doon. Kaya dapat nating itanong at tanungin natin ang ating mga puso. Is my heart right with God? Tama ba ang aking puso sa Panginoon? Sumunod ba ako sa Panginoon dahil lang sa pag-asenso? Sumunod ba ako sa Panginoon dahil naghahanap ako ng karir na matagumpay? Naghahanap ng pamilyang matagumpay? Naghahanap ng pag-asenso sa material na buhay? Huwag niyo kakalimutan ang sabi ng Panginoon sa kanyang panawagan. Maging dun sa rich young ruler na lumapit sa kanya na nagtanong, anong dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi ng Panginoon, sundin mo ang kautusan. Sinusunod ko na po yan. Sige nga, kung totoo, umuwi ka, ibenta mo, ari-arian mo, sumunod ka sa akin. Sumunod ba? Hindi. Dahil ang sabi ng Bible, napakarami niyang ari-arian. Kaya sinabi ng Panginoon imposible sa tao ang magmana ng buhay na walang hanggan. Mas madali ang camel pumasok sa butas ng karayom kesa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Kaya ang tanong ng mga alagad sino po ang maliligtas? Sinabi ni Jesus, sa tao, imposible. So, ibig sabihin, ang konklusyon, sa iyo, sa akin, kahit kaninong tao, imposibleng makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero ang sabi ni Jesus sa uli, sa Diyos, walang imposible. So, ibig sabihin, when it comes to salvation, it can only be made possible with God. Kung makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos, iyon ay posible lang sa pamamagitan ng Diyos. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay para tayo'y makalapit sa Ama. Only through Jesus Christ. He is the only way to the Father. No other name.
Kaya kung si Jesus sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ibinigay sa atin at tayo nanampalataya sa Kanya, ang lahat ng iyon pagkilos ng Diyos. Doon sa rich young ruler, inutusan ng Panginoon, ibenta mo ang iyong ari-arian, ibigay mo sa mga dukha. Palatandaan lang yon na kung iyon ay kanyang nagawa, isa lang ibig sabihin, binago ng Diyos ang kanyang puso at ang pagbabago ng puso siguradong magre-resulta ng paggawa ng mabuti at ng kalooban ng Diyos at ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ano ba utos ng Diyos? Ibigin mo ang Panginoong Diyos ang buong puso, buong lakas at buong kaluluwa at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At ang sabi ng Panginoon, if you want to be my disciple, anong kailangan gawin? Deny yourself. Denying yourself. Carrying your cross. And then follow me. Tanong, madali ba yon? Ang pagsunod ba sa Panginoon pagyaman? Ang pagsunod ba sa Diyos ay career success? No. Self-denial. Carrying a cross. Pag sinabing carrying a cross, madali ba yon? Hindi. Kaya wag ninyong paniwalain ang inyong mga sarili sa mga sinungaling na pastor katulad ni Eddie Villanueva, ni Benny Hinn, ni Creflo Dollar, ni Kenneth Copeland, at ng mga prosperity preachers ni Uriel Balano at ng mga pastor ng G12. Oo, marami ang mga yan. Maraming bulag na patungo sa kapahamakan dahil napaniwala ng mga pastor na yan. Kaawa-awa. Huwag niyong kainggitan. Dahil ang disenyo at ang dahilan ng kanilang pag-unlad ay kasinungalingan. At yan po naman ay inihula ng Panginoong Jesucristo sa banal na kasulatan na darating ang panahon. Many will hear only what their itching ears wants to hear. Ito na yung panahon na yon. Hindi makikinig ang tao sa tamang turo. Hindi pakikinggan ang doktrinang tama. Mas gustong pakinggan ang mga turong walang kakwenta-kwenta katulad ng turo ni Eddie Villanueva. Magalit na kayong mga JIL sa akin. Sana sa galit ninyo, dalahin kayo ng Diyos sa pagsusuri ng mga bagay na itinuturo dito sa tinig ng pag-asa. Pangalawang punto, ating makikita ang reality of eternal reversal. Listen to me mga kapatid. Darating yung panahon, ang Diyos naman ang magpapaunawa. Verse 22 to 26. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water to cool my tongue, because I am in agony in this fire. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here and you are in agony. And besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. Dito mga kapatid, sa verse 22, dumating yung panahon na namatay sino? Ang ginamit na talata, ang ginamit na pangalan ni Lazarus ay beggar. Hindi na po binanggit yung pangalan niya. Bakit? Kasi may opportunity naman na yang si Lazarus pwede ring maging ikaw, pwede ring maging ako, pwedeng maging si Nanay Belen Olaes, si Arlene Samson, si Ate Heidi Mejia, o kahit sino pa. Pwedeng si Jennifer Labungray. Shout out sa inyo mga kapatid na sumusubaybay. Pero hindi niyo po ba napansin pagkatapos na banggitin yan sa mga sumusunod na talata, Lazarus na uli ang kanyang pangalan.
Sinadya na gamitin yung sinadya dyan na gamitin muna yung beggar just to prove that Lazarus can be also anybody. Pwedeng ikaw, pwedeng ako. Pero ang reality nito mga kapatid, ayon sa talata, death comes to both. The rich man dies and Lazarus dies. But notice what follows. Ano sumunod? Si Lazarus nung namatay, dinala ng mga anghel. Take note, panghawakan nyo to. Sa kamatayan ng lingkod ng Diyos, kukunin ka ng anghel at dadalhin ka sa sinapupunan ng Diyos. Bakit kay Abraham dito? Mga kapatid, take note, kwento lang to ni Jesus. Parable ito ni Jesus. And at that point, hindi pa siya namamatay. Ang Old Testament persona na kilala ng lahat, walang iba kundi si Abraham. Si Abraham ang father of all nations. Siya yung Hebrew. Siya yung nag-crossover. From Hebrew, naging Jewish, naging Israel, naging Hudyo. So, yun yung mga terminologies Pero it all began with Abraham. At mga kapatid, siya ang pinakakilala na persona during that time. Kung ako si Jesus, magkukwento ako, sino yung nauna doon na pwedeng datna ng mananampalataya? Ito yung kilala nila. Dahil ang tao, pag namatay, may iniisip na daratnan Lagi natin gusto, sinasabi natin, pag namatay tayo, magkikita tayo sa langit, doon tayo mag-fellowship, doon tayo magsasama-sama. Gusto ko makita uli nanay ko, gusto ko uli makita tatay ko. Meron tayo nun sa puso natin. Kaya si Jesus nung nagkwento, ikinuwento niya na meron kayong matatagpuan doon at yung taong pinakakilala ninyo ang inyong daratnan. Sino yon? Di si Abraham. Dinala ngayon si Lazaro, comforted in Abraham's bosom. Kasi siya ang ama ng pananampalataya at ang mananampalataya magsasama-sama sa piling ng Diyos. Pero nung si Jesus ay namatay na, ang turo na ng mga alagad, si Apostol Pablo, ang turo niya, to be absent with the body is to be present with whom? With the Lord. Ganun na po ang turo. Makikita niyo po, na pag namatay ang Kristiyano, kukunin ng mga anghel, ganun pa rin, dadalin sa sinapupunan na ng Diyos. Ganun lang pong kasimple paliwanag doon. Huwag niyong gawing komplikado. Kaya si Abraham ang binabanggit dyan kasi po Old Testament persona si Abraham. Namatay si Lazaro, dinala ng mga anghel, kasama ni Abraham doon sa lugar na sinasabi sa ating parable. Ngayon, namatay din yung rich man. Anong unang ginawa sa kanya? Niritualan. Ano ba yung ritual? Siguro po, binurol, naglamay, inilibing. Only earthly honor he received. Pero pagkatapos noon, dinala siya. Saan? In torment. Sa Hades. Yung Hades, lugar ng mga patay. And suddenly, everything is reversed. Bago mangyari ang kamatayan, ang nasa pagdurusa ay sino? Si Lazarus. Ang nasa kaginawahan ay sino? Yung mayaman. Pero pagkatapos ng kamatayan, the man who had everything now has nothing. And the man who had nothing now has everything. Anong katotohanan ang ipinakikita sa atin? Kapatid, eternity reveals the true condition of the soul. Dito pwede tayong maglokohan, magbulahan, maghipokritohan sa isa't isa. Paniwalain ang ating kapwa kahit na ang pinakamalapit na tao sa buhay natin na tayo makadiyos. Pero i-reveal ng eternity ang kondisyon ng ating mga puso. And this reflects a core Reformed doctrine ng tinatawag na justification. Justification is not by status, not by health, or by wealth, or works, but by grace through faith. Mga kapatid, si Lazarus hindi dinala sa sinapupunan ni Abraham dahil siya'y mahirap. Listen,
Lazarus is not saved because he was poor. And take note, point number 2, the rich man is not condemned because he was rich. Unfair naman yun. Unfair naman sa mayayaman yun, na matuwid, na anak ng Diyos. Hindi dahil mayaman, pupunta sa impyerno, at hindi dahil mahirap ligtas. Maling interpretation yun. But rather, Lazarus trusted God. The rich man lived for himself. Bagamat hindi iyon malinaw na ipinakita sa ating mga talata, hindi ipinakita sa parable, but reading on the scripture, especially the writing of the Apostle Paul, makikita natin ang katotohanan na we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, no? For the glory of God alone. That is what the scripture is teaching. Scripture alone. Amen? Now, ang sabi, sa pagitan ni Lazaro at ng mayaman, there was a great chasm. There is a great chasm and it is fixed. Hindi pwedeng ilipat, hindi pwedeng tanggalin, hindi pwedeng baguhin. Ito ang nagdi-divide. This means, anong ibig sabihin nito? No second chances after death. No crossing from judgment to salvation. May paniniwala ang mga Romano Katoliko na ang Kristiyano o ang tao pag namatay, hindi naman pupunta agad sa impyerno at hindi rin pupunta sa langit. Pupunta ka muna doon sa purgatorio at ikaw ay pupurgahin. Lilinisin ka doon sa purgatorio, hindi ko alam paano mangyayari yon. Ang sabi at ang turo, kapag ipinagdasal ka ng mga mahal mo sa buhay at pinakinggan ng Diyos yung dasal, pwede kang lumipat mula sa purgatorio papunta doon sa langit. Ngayon, kung walang magdasal sa'yo, hindi ka mapupurga, diretso ka naman sa impyerno. Pero doon ka muna sa purgatorio. Di ko po alam kung anong basihan at kung saan nanggaling ang katuroang ito, pero dito po sa talatang ito at sa parable na ibinigay ni Jesus, there was no second chances. There is no second chances after death. Kahit anong dasal ang gawin sa'yo. In fact, yung naandun sa pagdurusa ang nagdadasal, hindi yung mga naiwan. No? Kaya ang application dito, mga kapatid, eternity is irreversible. What you are now determines where you will be forever. Kaya itanong natin sa ating mga sarili, if I die today, where would I be? Pag namatay ako ngayon, saan ako? Babagsak. Tingnan po natin ang sumunod na talata at ating makikita yung danger of a hardened heart. Nanalangin ay yung mayaman. Hindi po ipinanalangin yung mayaman, walang record noon, bagkos yung mayaman ang nananalangin. Luke 16:27-28. Nanalangin siya kay Abraham, mapapuntahin si Lazaro sa bahay ng kanyang mga magulang dahil meron pa siyang 5 mga kapatid. He answered, "Then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment." Mga kapatid, even in hell, he still sees Lazarus as someone to be sent. Naniniwala itong mayaman na to na pwedeng isugo si Lazarus. Bakit? Kasi marahil si Lazarus during the time na siya'y naghihirap, nagmemensahe na itong si Lazarus tungkol sa Diyos. Nangangaral na itong si Lazarus tungkol sa Diyos. Kaya alam ng mayaman na ito na kung may isusugo para paalalahanan ng kanyang mga kapatid, hindi siya. E di sana ang request niya, pabalikin mo ako para mapangaralan ko mga kapatid ko. Hindi. He believed that Lazarus once, probably in his lifetime, ay nagiging mensahero ng Diyos. Kaya sabi niya kay Abraham, pabalikin mo si Lazaro para makapagmensahe sa aking mga kapatid. Magandang puso, hindi po ba? Magandang concern.
But this man shows concern too late. He wants his brothers warned. Pero ano ang katotohanan sa aral na ito? Ang katotohanan po sa aral na ito, ang pusong pinatigas ignores God's warning until it is too late. All his life, referring to the rich, all his life, Lazarus was at his gate. Nakikita niya si Lazaro. Marahil nangangaral si Lazaro. Marahil may sinasabi si Lazaro tungkol sa Diyos. Hindi natin alam. But he saw suffering was visible. It was an opportunity for mercy to be present. Yet he did nothing. He did nothing. Not because he couldn't, but because he wouldn't. Because of the hardness of his heart. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, ako'y nakulong, nabilanggo, dinalaw niyo. Ako'y hubad, inyong binihisan. Ako'y gutom, ako'y inyong pinakain. Ako'y uhaw, ako'y inyong pinainom. Ang sabi ng mga alagad, Lord, kailan namin ginawa yan? Kailan ka uhaw na pinainom? Kailan ka gutom na pinakain? Kailan ka hubad na biniisan? Kailan ka nabilanggo at ikaw ay aming dinalaw? Yung mga servant na ito, di nga nila alam na yung ginagawa nila ay para sa Panginoon. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, sa ginawa ninyo sa pinakamaliliit na ito, sa mga mahihina, sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, sa mga hubad, gutom, sa mga nasa bilangguan, ginawa nyo yan para sa akin. At ang makagagawa lang nito, mga kapatid, ay yung mga totoong tinawag ng Diyos para sa kaligtasan. Hindi para maligtas, kundi ito'y bunga na ng kanilang pagiging ligtas. Yung totoong mananampalataya ni Kristo, hindi kayang pigilin ang hindi magbunga sapagkat ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa Kanya, sooner or later, will produce good works in their lives. Amen? Kaya bilang application, are we ignoring the need around us? Are we unmoved by suffering? Are we delaying repentance? Sa mga hindi pinapasok sa kaharian ng Diyos, ang sabi ni Jesus, kasi ako'y nabilanggo, hindi niyo ako dinalaw. Ako'y hubad, hindi niyo ako binihisan. Ako'y gutom, hindi niyo ako pinakain. Ako'y uhaw, hindi ninyo ako pinainom. Walang bunga ng mabuting gawa sa inyong buhay kasi hindi kayo totoong ligtas. Take note mga kapatid, uulitin ko at lagi ko itong sinasabi. Yung puno ng mansanas hindi nagiging mansanas kapag ito ay namunga na ng mansanas. Bago pa lumitaw ang bunga, mansanas na ito. Ganon din naman sa mga tunay na mananampalataya. Hindi tayo nagiging ligtas sa pamamagitan ng pagbubunga ng mabuting gawa. Tayo ligtas na bago pa magbunga. At ang siguradong ligtas, mamumunga sa kapanahunan ng mabubuting gawa. Palatandaan ng tunay na pananampalataya. We are saved by grace alone, by faith alone, but the faith is not really alone. It will produce good works. Amen? Yon ang pananampalatayang reform. Point number 4. We can see here the sufficiency of the Bible. Hindi na kailangan ngayon ng himala. Kaya huwag kayong magpapapaniwala again kay Eddie Villanueva. Every Friday may miracle healing crusade yan. May panginginig pa yan. Akala niya sa pamamagitan ng drama at kung ano-anong mga propaganda ay mapapakilos ang kamay ng Espiritong Banal.
Hindi natin pinaniniwalaan yan. Hocus-focus yan at scam yan ng mga pastor na Pentecostal. May paiyak-iyak, wala naman luha. Drama, emotional appeal. Yung mga tao naman ngayon, ang gusto, binobola sila. Ang gusto, nagdadrama yung pastor. Sa Luke 16:19 hanggang 31, sumagot si Abraham dun sa panalangin ng lalaking mayaman. At ang sagot ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta. Ito ang kanilang pakinggan. Humirit pa yung mayaman, hindi amang Abraham. Kung ang isang patay ay nabuhay at nakita nila, magsisisi sila. But Abraham said to him, if they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead. Bakit si Moses at propeta ang binanggit? Bakit hindi sinabi na lang ni Abraham, nandun ang Bible sa kanila, nandun ang scripture sa kanila, yun ang pakinggan nila. Kasi po during this time, hindi pa written ang New Testament. Amen po ba? Take note, yung parable na ito, binigay ni Jesus mismo, hindi pa siya namamatay dyan. Hindi pa na itatala yung New Testament dyan. Yung mga gospel writer, hindi pa sila nakapagsusulat dyan. Kaya si Jesus, ang itinuro lang niya, itinutok niya ang attention saan? Kay Moses. Asan ba si Moses sa Bible, sa Old Testament? Di ba may kanta nga awitin tungkol kay Moses, kay Moses, kay Moses. Awitin tungkol kay Moses at kanyang kasulatan. Unay Genesis, Exodo, Levitico, mga bilang, panglimay, Deuteronomio, aklat ng kasaysayan. Kinanta ko to kagabi. The first 5 book of the Old Testament called Pentateuch, ito'y historical book. Sulat ito nino? Sino sumulat ng unang libro? Si Moses. Nandun si Moses, saka sino ang propeta? Si Jeremiah, si Ezekiel, si Daniel. Those were prophets. Isaiah. The Old Testament writings, nandun. Ang sabi ni Abraham, yon ang kanilang pakinggan. Sabi ng mayaman, hindi nila yung pakikinggan, pero kung may patay na naghimala, may papatay na nabuhay, maniniwala sila. Iyan ang thinking ni Eddie Villanueva, na kung gagaling ka, maniniwala ka, kung yayaman ka, maniniwala ka. Mali. Walang dapat paniwalaan kung hindi ang scripture, kung ano ang nakasulat. Ang galing ni Abraham, ang sabi niya, they have Moses and the prophets, let them hear them. Not Eddie Villanueva, not Joel Osteen, not Joyce Myers, not Kenneth Copeland, not Uriel Balano. Mga sinungaling po yan, gumagamit ng mga talata out of context. Pero yung mga miyembro ng mga ito, they insist, no, we need miracle. We need healing. We need someone goes from the dead. Because they will repent if they see that. And Abraham replies, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead. Kaya sa 39 na nanonood sa akin ngayon, marahil may galit dahil kakampi ni Eddie Villanueva. Wala ho akong pakialam kung anong gusto niyong gawin. Hindi ko po kailangan ng maraming followers. Hanggat may ilan na naniniwala sa turo ng banal na kasulatan, magpapatuloy ako rito. Hindi po ako naghahabol ng maraming mga tagasunod katulad ng ginagawa ng mga charismatic at prosperity pastors. Hindi sila maniniwala sa himala.
kung hindi nila paniniwalaan ang sinasabi ng Biblia. And ito ang katotohanan. God's word is fully sufficient to bring people to repentance. And this is deeply reformed. Scripture alone is sufficient. And the problem is not lack of evidence. The problem is the hardness of heart. Kaya malibang ang Diyos ang bumago ng puso, walang mananampalataya. Even miracles cannot save. Only God's grace through His Word can transform the heart. Yan ang malinaw. At makinig kayo mga kapatid. Sa Sunday, Resurrection Sunday. And this is the striking reality. Meron namang namatay na nabuhay at nangaral, nagpaalala, and yet many still do not believe. At ang tinutukoy ko, walang iba kundi si Jesus. Namatay, inilibing, sa ikatlong araw, nabuhay sa mga patay. Pero hindi pa rin pinaniwalaan. So kaya kahit mabuhay yung kamag-anak mo, bumalik sa iyo at sinabing, "Hoy, may impyerno," hindi pa rin maniniwala ang tao. Sapagkat ang paniniwala ng tao hindi nakabase sa mga bagay na yan. Ito'y nakabase sa pagkilos ng Diyos, sa pag-regenerate sa pusong bato at papalitan ng pusong laman. Ezekiel 36:26. Now, bilang application, do you listen to God's word? Or are you waiting for something more dramatic? Bilang konklusyon, kapatid, this parable is not just about rich man and poor man. It is about two destinies, two hearts, one irreversible eternity. The message of the parable is very clear. Wealth cannot save you. Status cannot save you. Religion cannot save you. Only repentance and faith in Christ can save. Amen? Minamahal kong mga kapatid, you are not in eternity yet. Hindi kailangang magpabalik para ikaw ay pangaralan. Nandito ang mensahe ng salita ng Diyos. Nasa inyo ang salita ng Diyos. You are still hearing the Word of God today. And that means there is still time for you. Do not be like the rich man. Comfortable now, tormented later. Come to Christ. Deny yourself. Carry your cross. Follow Him. The one who became poor for our sake is Jesus. The one who bore the wrath of God that we deserve is Jesus. And the one who rose again to give eternal life is no other than but Jesus. Amen? Now, reflection question. What am I trusting in for my salvation? Am I living for the world or for eternity? How do I respond to God's word? Is my heart soft or hardened toward God and others? Pagbulay-bulayan nyo ang mga tanong na ito at sagutin mula sa inyong mga puso. Manalangin po tayo. We thank you for your word that warns us and calls us to repentance. Lord, may you guard us from the deception of this world, from the deception of Eddie Villanueva and many other prosperity preachers. Do not let our hearts be hardened by comfort, by wealth, or by sin. May you open our eyes, O Lord, to eternity. Give us heart that trust in Christ alone for salvation. Help us, O Lord, to live not for today only, but for the glory of your name forever. May we respond while there is still time. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.